Di pala talaga biro mag-asikaso ng papeles pampakasal lalo't OFW ang kapartner mo. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another Ganap with me dito sa Pinas. Today is August 12, 2024, Monday. Isang araw after makauwi ni King Kong from Japan to Pinas. Since dito nga ikakasal kami ni King Kong sa hometown ko sa Candelaria, Quezon Province, dito kami mag-aasikaso ng papeles. Yala naman, first tricycle together. Wala pa nga siya halos pahingay, dumiretso na agad kami sa munisipyo ng mga around 8:30 AM. Nakaschedule kasi kami today dito sa DSWD for PMOC or Pre-Marriage Orientation and Counseling. Lahat ng ikinakasal, civil man or church wedding ay required umattend ng PMOC. Kapag hindi kayo nakapag ganito, hindi kayo may ikakasal. Ang schedule talaga ng orientation dito sa lugar namin is once a week. Pero since OFW nga ang aking partner, ay may mga considerations din naman kaya kahit Monday, ipinagbigyan nila kami ng one-on-one counseling with Ma'am Cha na napakabait. Thank you so much po. In-explain niya sa amin kung ano ang mga ine-expect sa marriage, ano dapat yung mga rights mo. In-enlighten niya kami kung paano din magpalaki ng mga bata, ano yung mga love languages. Tinulungan niya kaming mas makilala ang isa't isa. Na nakakatuwa at nakaka-enjoy din pala na ganun kadip yung mga usapan namin doon sa counseling. Next naman na inatenan namin ay about sa family planning. Napakahalaga din neto bilang mag-partner na ma-enlighten kayo about sa family planning. Pagbalik naman namin, meron nakasalubong sa atin na isang follower na nanonood ng mga vlogs mo. Any shout out? Makatrabaho sa Ibaraki. Shoutout daw po sa mga ka-work niya Ibaraki. Oh. Isa din pala siyang OFW sa Japan at natsyempohan pang sabay nga ng uwi. Inabot na nga kami ng tanghalian, kakaasikaso at nung pagpunta namin ng Jollibee, namit naman namin dito ang nanay ng aking best friend na si Ana. Aring si Inay, ay nalimutan ko na ang pangalan. Shoutout sa'yo Inay. Pinakilala ko na nga din sa kanya si King Kong at tuwang-tuwa at team girl daw ang kanyang hula sa aking pagbubuntis. Shoutout din po pala dun sa mga crew na nakakilala sa akin dito sa Jollibee Candelaria. Nag-comment kasi sa vlog ay nahiya daw silang lumapit. Huwag po kayong mahiya kasi mas mahiyain po talaga ako. Char. Pero thank you po sa panonood. Di ko pa pala nababanggit pero isa sa pinakamahalagang requirements ay yung Senomar or Certificate of No Marriage na wala pa si King Kong kasi naman in-order na namin siya sa PSA online. Medyo matagal na kaso hindi pala pwede na iba ang magre-receive unless dun sa mismong tao. Buti na lang ay sakto ang redelivery sa araw ng pag-aasikaso namin kaya biglang umuwi talaga si King Kong sa bahay. Akala ko pa naman ay first Jollibee namin ari together ay nauna na akong kumain kasi nga siya ay umuwi. Ay pagbalik niya ay tapos na kaming kumain. Ang mahirap nga kasi kapag maikli lang yung oras ng pag-aasikaso nyo, baka hindi umabot dun sa desired date nyo ng pagpapakasal. 10 to 14 days kasi ata bago ma-release yung marriage license. Kami ilang linggo na lang ang expected date namin ng pagpapakasal. Ay baka dumating na yun hindi pa kami naaaprubahan, di ba? Kaya tuwang-tuwa kami at naasikaso namin ng buong araw na ito. Ito kasi talaga ang struggle kapag nga OFW ang kakasalin sa Pinas. Oras at panahon ang kalaban. Kaya nga isa to sa rason kung bakit civil wedding muna kami ni King Kong. Medyo mas madami kasing requirements kapag church wedding. Sa ngayon maikli lang yung panahon namin ni King Kong and also buntis nga ako. Kapag church wedding medyo mas malaking asikasuhin. As a pregnant na laging pagod baka mahirapan akong mag-asikaso lalo. Nung okay na lahat ng aming requirements pumunta na agad kami sa mayor's office para magpa-schedule at i-confirm na tuloy na talaga. Sobrang happy namin ni King Kong at natapos din. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dito sa Philpost Candelaria. Pinakilala ko kasi si King Kong kay Sir Adriano, na isa din sa mga nanonood ng mga vlogs namin at tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Shoutout po sa inyo Sir Adriano at sa Philpost Office Candelaria. More power po sa inyo. At sa mga ikakasal din dyan soon, civil wedding man or church wedding, ito yung mga requirements na kailangan nyong ipasa at gawin para matuloy ang kasal. Wala na talagang atrasan to King Kong. Tuloy na ang kasal. And that's it for today. Janem, ite korete arigato. Bye-bye. See you on my next vlog.